Ngayon ay ating ibida ang kwento ng lalaking nawalan ng pag-asa sa buhay matapos maaksidente, ngunit naghihintay pala sa kanya ang mga kayamanang mamanahin. Malamig ang umagang iyon ng Disyembre. Pumasok si Adam sa kanyang sasakyan. Matapos niyang paandarin ang makina ay pinainit niya ito ng kaunti. At maingat na nagmaneho papunta sa halos walang laman na kalsada. Papunta si Adam sa kalapit na bayan upang makipagkasundo sa bagong supplier ng mga piyesa ng sasakyan para sa kanyang tindahan. Kamakailan lamang naging malas siya sa mga supplier kaya tumaasa siyang magiging maayos ang mga negosasyon sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, tama si Adam sa pagkakataong ito. Nagkasundo sila sa mga biyahe ng supplies na magsisimula ng bagong taon. Matapos makipagkamay sa kanyang bagong kasosyo, lumabas siya ng masaya dahil sa matagumpay na kasunduan. Nagpasya si Adam na dumaan sa isang tindahan at bumili ng regalo para sa kanyang asawa na si Pia. Huminto siya malapit sa isang shopping center, naglakad sa gitna ng maraming tindahan at pumili ng magandang relo para kay Pia na kung saan ay malalagyang gold-plated mula sa isang mamahaling butik. Madilim na nang umalis si Adam sa syudad at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na lumabo ang tanawin sa kalsada. Kahit nabukas ang mga headlight at gumagana ang mga windshield wiper ay halos imposible nang makakita ng anumang bagay sa malayo. Habang nagmamaneho si Adam sa isang intersection, nakuha lang niyang mapansin ang isang madilim na bagay sa kaliwa ng kanyang sasakyan nang mapatingin siya sa gilid. Sinimulan niyang magpreno, ngunit huli na. Isang mabigat na laging truck ang biglang lumiko papunta sa highway at bumangga sa sasakyan ni Adam. Tinulak ito palabas ng kalsada at dinurog ang bahagi ng sasakyan kung saan naroroon si Adam gamit ang malaking bumper nito. "Hoy, kamusta? Buhay ka pa ba?" Pinilit ni Adam na imulat ang kanyang mga mata at sa pamamagitan ng basag na salamin nakita niya ang mukha ng isang di kilalang lalaki. Agad na kumilos ang lalaki. Sinubukan buksan ang pinto ngunit hindi ito bumigay. Tumakbo ito para kumuha ng pry bar at sa kahirapan ay nabuksan na rin ito ang pinto. Hinila ng lalaki si Adam palabas sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga braso. Inipo ni Adam ang kanyang lakas, inikot ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang mga paa. Laking gulat niya nang makitang lubos na nadurog ang kanyang mga paa at nag-iwan ng mga bakas ng dugo sa lupa. Nawala na ang huling lakas ni Adam at nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya ay sa ospital at ang unang ginawa niya ay ang subukang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Ngunit napagtanto niya na wala na ang mga ito, napahiyaw siya sa sakit at kawalan ng pag-asa. Pumasok ang doktor na may uban sa buhok, maingat na sinuri ang kanyang mga benda, at nang makita ang pagdurusa sa mukha ng pasyente ay pinakalma niya ito. "Pakiusap, kumalma ka lang. Hindi ito kasing sama ng pwede pang nangyari. Nawalan ka ng maraming dugo at isang himala na lang na nabuhay ka." Dumating si Pia noong gabi at may luha sa kanyang mga mata. Umupo ito sa tabi ng kanyang asawa at hinawakan ang kamay nito. Tumingin si Adam sa kanya at biglang naalala ang biniling relo at napaisip din sa kanyang sariling pagkakamali. "Dumaan ako sa isang butik para bumili ng relo para sa'yo. Bakit hindi na lang ako dumiretso sa pag-uwi?" "Adam, magiging maayos din ang lahat. Huwag kang mag-alala." Sinubukan ni Pia na pakalmahin ang kanyang asawa habang mahigpit na hinahawakan ang kamay nito. "Anong mabuti dito? Sino na ang mangangailangan sa akin ngayon?" Naiinis na sabi ni Adam. "Sabihin mo kay Mateo na siya na ang mag-manage ng tindahan mula ngayon." Makalipas ang ilang araw, lumabas na si Adam sa ospital. Iminungkahi ni Pia na manirahan muna ang asawa sa lumang bahay ng kanyang yumaong lolo sa probinsya, na kung saan ay napapaligiran ng magandang kalikasan. Pumayag naman si Adam, nakita niya na maganda ang ideyang iyon. Inayos ni Pia ang mga gamit ng kanyang asawa sa isang maleta. Isang beses siyang nag-alok na kumuha ng caregiver ngunit matigas itong tinanggihan ng lalaki. Bumangon si Ada mula sa kama upang ipakita kay Pia na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Ngunit isang matinding sakit mula sa kanyang ibabang likod ang nagpilit sa kanya na bumalik sa kama at pinipigilan ang sarili na humiyaw sa sakit. Sinubukan na rin niyang lumipat sa kanyang wheelchair upang ipakita na hindi niya kailangan ng tulong mula sa iba. Lumabas si Ada mula sa silid na proud sa sarili. Ang lahat sa bahay ng kanyang lolo ay kasing simple pa rin ang dati, ngunit maganda sa sariling paraan ito.
Pumunta siya sa harap ng larawan ng kanyang lolo at bigla niyang naalala kung ano ito noong nabubuhay pa. Bagaman at 5 taon nang pumanaw ang kanyang lolo ay malinaw pa rin ito sa kanyang alaala. Naaalala niya ang mukha nito na puno ng matitigas na balahibo at ang luma at kulubot na damit na pantrabaho na laging may mantsa ng gasolina at tabako. Palagi itong suot-suot ng kanyang lolo at hinuhubad lang kapag lalabhan. 5 taon na ang lumipas ngunit namimiss pa rin niya ito at ang mga alaala na ito ay nagbalik sa kanya sa nakalipas na panahon. Naalala din niya ang mga panahong buhay pa ang kanyang ina bago ito ma-diagnose ng cancer. Bawat umaga ay ginagawan siya ng kanyang ina ng pancakes na talagang gustong-gusto niya. Para bang ang lahat ng ito ay kahapon lamang nangyari. Tila nahihipnotismo si Adam na wala siya sa kanyang sarili habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Adam, nakikinig ka ba sa akin? Tawag ni Pia sa kanya. Baka umalis na ako mamaya. Huwag mo akong mamimiss ng sobra. Babalik ako at tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng kahit ano, okay? Huwag mo kong kalimutan habang nasa malayo ka. Biro nito sa asawa, ngunit nasaktan si Pia sa kanyang mga salita. Paano mo nasabi yan? Hinalikan ni Pia ang kanyang asawa bilang pamamaalam at pagkatapos ay tahimik na umalis. Pinanood ni Adam ang mabigat na pinto habang nagsasara sa likod ng kanyang asawa. At sa sandaling iyon, tila nawala niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Nagtangka siyang umusog pasulong, ngunit isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang likod. Umungol siya sa pagod at muling naupo sa wheelchair. Lumipas ang 1 buwan. Noong una, halos araw-araw tumatawag si Pia kay Adam. Tinatanong ang kanyang kalagayan at nag-aalok ng tulong. Ngunit sa kalaunan, ang mga tawag nito ay naging bihira hanggang sa huminto na ng tuluyan. Sa pagkabahala at pangambang nararamdaman, sinubukan ni Adam na tawagan si Pia, subalit hindi ito sumasagot. Inisip niya na lamang na maaaring iniwan na siya ni Pia at nagpasya na ipagpatuloy ang sarili nitong buhay. Kaya't agad niyang itinigil ang kanyang mga pagtatangkang makipag-ugnayan sa asawa. Sa kaloob-looban, naiintindihan niya ang kanyang asawa dahil hindi lahat ay makakahanap ng lakas para harapin ang mabigat na pasanin na tulad ng sa kanya. Gayunpaman, ang hinanakit ay malalim na nanatili sa kanyang puso at hindi siya binibigyan ng kapayapaan, hindi sa araw at hindi rin sa gabi. Isang gabi, habang nalulunod sa kanyang mga iniisip, biglang narinig ni Adam ang pag-igik ng gate sa labas. Tumingin siya sa bintana ngunit madilim na at hindi niya nakita ang sinuman. Inakala niya siya nag-i-imagine lamang, ngunit nang muling magbabalik sana siya sa kanyang iniisip, bigla niyang narinig ang malakas na katok sa pinto. Bukas ang pinto! Pumasok ka! Sabi ni Adam habang nagtataka kung sino ang maaaring bumisita sa kanya sa ganitong oras. Bumukas ang pinto at sa kanyang pagkagulat, nakita ni Adam ang kanyang kapitbahay na si Angel na nakatayo sa may pintuan. Ito ay maliit, payat at nakadamit ng simple. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at saka niya itinuro ang mesa bilang paanyaya na maupo. Maingat na pumasok ang dalaga sa bahay at naupo sa tapat niya. Hi Adam, dumaan lang ako at nakita kong bukas ang mga ilaw kaya naisip kong tumigil sandali. Gaano ka nakatagal dito? 1 buwan na. Malungkot na sabi ni Adam habang umaatras mula sa mesa upang ipakita ang kanyang wheelchair. Hindi pa ako lumalabas ng bahay. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Angel nang may pag-aalala. Pagod na iwinigayway ni Adam ang kanyang kamay at pagkatapos ay ikinuwento sa dalaga ang nangyari sa kanya. Halos patapos na siya nang marinig nila ang ingay mula sa labas. May isang lasing na tao ang nagsimulang tawagin si Angel ng bastos. Yan ba ang stepfather mo? Malungkot na tumango si Angel at ipinaliwanag na matagal nang palainom ang kanyang amain at halos nawalan na ng katinuan kaya't hindi na niya matiis ang buhay sa kanilang bahay. Maaari sanang pumunta si Angel sa syudad para mag-aral, ngunit imposible ito nang walang pera at wala namang mapagkakakitaan sa kanilang baryo. Habang nanginginig sa lamig, lumapit si Angel kay Adam. Pwede ba akong manatili dito ngayong gabi? Natatakot akong umuwi. Siguradong sasaktan niya ako. Tumango naman si Adam at iminungkahi na pumili na lamang ang dalaga ng lugar kung saan ito komportable. Habang umiiri sa sakit, lumapit si Adam sa stove upang tanggalin ang nilulutong pagkain.
Nakita ni Angel ang paghihirap ng lalaki kaya't kinuha niya ang kaserola at tumulong siyang ihanda ang mesa. Kailangan mong makita si Manang Linda. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang pumupunta para makita siya. Maayos niya agad ang likod mo, mangkukulam yun. Payo ng dalaga. Samantala, natawa naman si Adam habang naalala si Manong Dido na nakatira sa gubat. Ibig kong sabihin ay manggagamot yun. Pagtatama ni Angel. Noong nakaraang summer, luminsad ang buto ko sa binte at inayos niya. Maayos na maayos, parang walang nangyari. Iwinagayway ni Adam ang kanyang kamay at nangakong bibisita kay Manong Dido sa ibang pagkakataon. Tara, kumain na tayo. Baka mabuti pang lumayo muna tayo sa usapan na yan. Lumipas ang isang buwan na araw-araw bumibisita si Angel kay Adam, tumutulong sa mga gawaing bahay at nakikipagkwentuhan habang nagkakape. Minsan na isinama ng dalaga si Manong Dido sa bahay ni Adam. Agad itong sinuri ni Manong Dido na isang albularyo at maghihilot. Idinaan ang mga daliri sa kanyang gulugod at pinindot ang isang bertebra ng napakalakas na halos mawala ng malay si Adam. Sinabi ni Manong Dido kay Adam na magtiis ng kaunti at muling inulit ang kanyang paghilot ng ilang beses pa. Tapos na, sabi ng matanda habang marahang pinapalo si Adam sa likod. Hindi na ito sasakit pa. Napangiti si Adam ng may pag-aalinlangan, ngunit sa loob ng ilang oras, napagtanto niyang talagang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng ilang araw, madali na niyang naiiayos ang kanyang katawan, naiikot at natutuwid na ang kanyang likod, at kahit nakaupo sa wheelchair ay nagagawa na niyang gawin ang mga gawaing bahay. Lumabas siya sa hardin sa unang pagkakataon at inayos ang lugar, pero hindi na niya nararamdaman ang pagod. Pagbalik sa bahay, napagtanto niya sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na lumipas na may mga kaaya-ayang sandali sa buhay. Gayunpaman, bago pa niya tamasahin ang bagong pakiramdam na ito, nagulat siya sa hindi inaasahang tunog ng tawag sa cellphone. Ang kapatid ni Pia na si Julia ang tumatawag. Nahirapan itong makahanap ng tamang mga salita sa simula, ngunit matapos ang ilang sandali ay nagkaroon ito ng tapang na sabihin kay Adam. Ang naging desisyon ni Pia na maghain ng annulment. Nabigla si Adam at hindi alam kung ano ang sasabihin. Para sa kanya, ang natitirang bahagi ng kanyang mundo ay bumagsak sa kailaliman kasama ang kanyang pag-asa. Bakit? Ang nasabi ni Adam matapos ang mahabang katahimikan. Plano nilang magpakasal. Nahihiyang sagot ni Julia. Parang nawala ng hininga si Adam. Humiling siya kay Julia na tawagan siyang muli. Pagkatapos ay pinatay ang cellphone at inihagi sa sulok ng kwarto. Mabagal niyang tinungo ang lumang drawer ng kanyang lolo. Binuksan niya ito at kinuha ang isang antigong razor na may magandang hawakan na gawa sa buto. Inilapat ni Adam ang kanyang daliri sa talim ng kutsilyo upang tiyakin na kasintalim pa rin ito ng dati at nagsimulang mag-isip. Inisip niyang gumawa ng isang manipis na hiwa upang nang sa wakas ay mapawi ang sakit sa kanyang puso, ang mapait na kaisipan, ang pag-iisa sa gabi at ang walang katapusang pagdurusa. Samantala, biglang may kumatok sa gate at narinig ang mabilis na mga hakbang papalapit. Lumitaw si Angel sa pintuan na may malaking balutan sa kanyang mga kamay. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Adam? Sigaw ni Angel. Ano bang iniisip mo? Umiiyak ang dalaga habang nagmamadaling lumapit kay Adam at pagkatapos ay kinuha ang razor mula sa kanyang kamay. Bakit? Bakit gusto mong gawin yan? Maayos naman ang lahat ah. Niloloko mo ba ako? Sinasabi mo sa akin yan pero ang totoo, naaawa ka lang sa akin. Anong maayos sa pagiging walang mga paa at hindi magawang mabuhay ng lubos? Sigaw ni Adam habang sinusuntok ang kanyang mga hita. Ngunit agad siyang nakarecover at binuksan ang malaking balutan na dala niya. Nanigas si Angel sa takot at kawalan ng magawa, hindi alam kung paano sasagot. Inilagay sa sahig ang 2 prosthetis at mga saklay. Ito yung sinasabi ni Tia Ellen na ibibigay sa'yo. Nanginginig na sabi ni Angel habang nakaluhod at ikinakabit ang prosthetis sa mga hita ni Adam. Ang mga ito ay sa yumaong asawa ni Tia Ellen. Sabi ng dalaga habang tinutulungan si Adam na tumayo at ibinigay ang mga saklay sa kanya. At naglakad ang lalaki nang hindi matatag sa kanyang artificial na binte. Tuwang-tuwa si Angel habang maingat na pinapanood ang bawat galaw ng lalaki. Ayos na ayos, tingnan mo kung gaano kaganda.
Naglakad si Adam sa paligid ng silid, huminga ng malalim at nilapitan ang dalaga. Salamat, talagang hindi naman pala masama. Ngumiti siya at niyakap si Angel ng mahigpit. Agad ding niyakap ng dalaga si Adam sa leeg at hinalikan. Nang bumalik sa realidad, umatras siya sa takot, ngunit nahawakan siya ni Adam sa baywang at hinila papalapit sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ni Angel gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay inilapit niya ang kanyang mukha hanggang sa magtagpong muli ang kanilang mga labi para sa isang mainit na halik. Nang gabing iyon, magkasama silang nagpalipas ng oras bilang magkasintahan sa unang pagkakataon. Makalipas ang 1 linggo, pumunta si Adam sa syudad upang ayusin ang annulment nila ng kanyang asawa at suriin ang negosyo sa tindahan. Nang matapos ang proseso ng kanilang pagpaanal, malamig na nagpaalam si Adam sa dating asawa. Sinubukan ni Pia na pigilan si Adam para humingi ng tawad, ngunit hindi man lang siya tiningnan nito at nagpatuloy sa paglalakad habang mahigpit na hawak ang kanyang mga saklay. Sumakay si Adam ng taxi at nagtungo sa tindahan. Walang tao sa tindahan, tanging ilang lukot na kahon at mga lumang hindi nabentang mga pyesa ang nakakalat sa maalikabok na mga display. Pagpasok niya sa loob, nilibot niya ang paligid ng may kalituhan. Lumapit si Adam kay Mateo, yumuko sa cash register at malakas na pinalo ang sahig gamit ang kanyang saklay. Napatingala si Mateo at napaurong sa takot. Adam, kung tungkol kay Pia ito, siya... Kinakabahang sabi ni Mateo. Hindi ako interesado tungkol dyan. Pumunta ako dito para sa tindahan. Nakikita kong hindi maayos ang kalagayan. Kinolekta ni Mateo ang lahat ng mga bayarin at kaunting pera sa cash register. Inilagay niya ito sa isang bag at iniabot kay Adam. Kailangan na nating ibenta ang tindahan. Wala nang bumibili. Walang kita. Puro gastos lang. Hindi ikaw ang magpapasya. Tindahan ko ito at ako ang nakakaalam kung ano ang gagawin dito. Maniwala ka. Kaya kong lutasin ang problemang ito. Matalim na sagot ni Adam at umalis ng tindahan nang hindi man lang nagpapaalam. Nalungkot siya para sa kanyang negosyo. Nagsikap siya para sa tindahan pero ngayon ay wala nang mapagkukunan ng pera para sa pamumuhunan dito. Ang tanging solusyon ay ang mangutang sa bangko, ngunit nagdududa siya kung maaaprubahan ito. Pagdating sa bahay, ibinahagi niya kay Angel ang kanyang mga pagdududa hanggang sa tila biglang may naalala ang dalaga. Tiningnan niya si Adam nang nakadilat ang mga mata at pagkatapos ay sinabing maghintay ito ng sandali. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Angel at iniabot kay Adam ang isang malaking itim na susi na malinaw na gawa sa antigong estilo. Ibinigay yan sa akin ng lolo mo bago siya mamatay. Sabi niya na itago ko daw ang susi at ibigay sa'yo. Madalas akong pumupunta dito para makita siya at lagi siyang nagkikwento ng tungkol sa'yo. Sinabi rin niya na ang susi na ito ay para sa baol na nakatago sa basement ng bahay. Hindi ko lang alam kung ano ang nandoon. Sige, tingnan natin bukas. Nakangiting sabi ni Adam. Kinaumagahan, kinuha ni Adam ang isang flashlight. Iniabot ito kay Angel at inutusan na sumunod sa kanya. Pagdating sa kusina, iniangat ni Adam ang takip ng pantry. Maingat na bumaba at pagdating sa sahig ay agad siyang sumigaw upang pababain si Angel. Nang buksan nila ang flashlight, nawala ang kadiliman at nakita nila sa isang kanto ang mga bakas ng simento. Pagkatapos nila itong baklasin, hinila nila ang isang maliit na bakal na baul. Umikot ang susi ng may kaluskos sa butas at maingat na tinanggal ni Angel ang takip nito. Sa loob ay may isang maliit na bag na may tali. Kinuha ito ni Adam at binuksan at pagkatapos ay ibinuhos ang laman sa kanyang palad. Inilapit ni Angel ang flashlight at natigilan sa pagkamangha. Sa palad ni Adam, kumikinang at kumikislap ang ilang piraso ng ginto at mga tunay na mamahaling bato. Tumayo sina Angel at Adam, pinagmasdan ang kamangha-mangha at nakakahalina na tanawin. Ang lahat ng nangyayari ay tila isang kwento sa isang pangarap. Nang matauhan, pinili ni Adam ang pinakamalaking ruby mula sa tumpok ng mga bato at ibinigay sa dalaga. Tinanggap ni Angel ang regalo at nagsimulang humanga dito. Alam mo, naalala ko na minsan sinabi sa akin ni Lolo ang tungkol sa kanyang kabataan. Nagtrabaho siya sa mga minahan, pero hindi ko akalain na itinago niya ang kanyang mga natuklasan at iningatan ang mga ito sa loob ng maraming taon. Maingat na ibinalik ni Adam ang mga bato sa bag at ngumiti ng may kasiyahan.
Muling bumalik ang kanyang kumpiyansa at umaasa siya na magiging maayos na ang lahat para sa kanila. Magagamit na niya ang kanyang minana upang mabayaran ang utang ng kanyang negosyo at para mabili ang pinakabagong prosthetis para sa sarili. Pakakasalan mo ba ako? Biglang tanong ni Adam. Angel, ibebenta natin ang mga bato. Aalis tayo dito at magsisimula ng bagong masayang buhay. Pumapayag ka ba? Syempre, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano katagal kong hinihintay ito. Bulong ni Angel at niyakap si Adam sa leeg. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito. Mahigpit na niyakap ni Adam ang dalaga at napagtanto niya na ang lahat ng sakit at bigat ng nakaraang ilang buwan pagkatapos ng aksidente ay nawawala na. Ang pag-ibig ang tumulong sa kanya na makalimutan ang kawalan ng pag-asa, pagtataksil at pagkabigo. Pinuno ang kanyang kaluluwa ng matagal nang nakalimutang pakiramdam ng kamangha-mangha at lubos na kasiyahan. Eto nga pala ang inyong ineng at salamat sa pakikinig.